Magandang araw saan man panig ng mundo. Ayan. At i-harvest natin yung mga cuttings from cuttings na argaw na itinanim natin sa gilid ng ating bahay sa mga bakanting lupa. Ayan. So inutusan ko ang aking nag-iisang anak na kunin na para may materials ulit at gawing bonsai. So ganito lang ang ating ginagawa kapag may cuttings. Itatanim ko lang sa itim na plastic, lagyan ng buhangin, and then ipapatong mo lang siya at hayaan mo na yan. Bakit ipatong lang? Agoy, bakit ipapatong pa? Para mas madaling makuha ito. Kasi ang Argao Taiwan, ito ay magaling sa ugat or madaming ugat. Agoy, sana all. Kaya kung gusto mo ng maugat na bonsai, pumunta ka sa Argao Taiwan. Agoy, shout out sa mga mahilig sa maugat dyan. Agoy. At ayan ang ating nakuha. So mayroon na naman tayong bagong bonsai materials. So yun guys, nandito na yung pinahukay natin. Okay? So final cutting ulit natin ngayon. Okay, kailangan nating i-final cutting ito para ano, so makikita nyo dito maganda siya. Napabayaan ito guys. Okay. Final cutting natin yung kanyang mga nibari. Yan. Ang nibari ito yon, yung kanyang kinakapaa. Okay. Yung hindi na kaya ng side cutter or concave cutter, gamitan na natin ng lagaring malupit. Agoy. Malupit. Ito ay from cuttings. Lahat ito matalim. From cuttings. So, i-continue lang natin. Kailangan kasi ang bonsai dapat mayroon siyang nibari na tinatawag or yung kinakapaa. Dahil ang bonsai mayroon siyang paa. Ulitin ko ulit. May paa, may kamay, may likod, may harap, at may ulo. Agoy. Importante ang ulo sa ating bonsai dahil lahat ng puno ay mayroong ulo. Yung iba inagawan ng ulo. Yung iba nawalan ng ulo. Agoy. Shout out sa mga nawalan ng ulo dyan. At the same time, tanggalin din natin ang kanyang mga sanga na hindi na kailangan. Ayun, tanggalin mo para magpanibago ulit. Ayun, parang ikaw. Agoy. Tinanggal mo siya sa puso mo para makapag-umpisa ulit. Agoy. Magbagong buhay. May chance pa kayong magbagong buhay. Ang bonsai pwedeng may chance magbagong buhay, magpanibagong forma katulad ng ginagawa natin ngayon. So napakahalaga din yung alam mo kung saan ka nagpuputol ng mga sanga. Dapat napipicture out mo kung saan ka or kung ano ang gagawin mo sa kanya. So yun ang mahalaga doon. Katulad din ng pagsilik ng branch, dapat alam mo na kung ano yung ititira mong sanga para doon sa pinaplano mong kanyang forma or itsura. Yun. So yun ang practicein natin kapag tayo ay mag-uumpisa na bumuo ng isang bonsai. Yan, at ito pa yung iba.
So iba't ibang style din ang bubuuin natin na bonsai dahil magkakaiba ang kanilang mga itsura. So ang Argao Taiwan, ito ay maganda para sa mga baguhan na magbubonsai dahil madali lang siyang mabuhay. At the same time, kung maputulan ka ng sanga, madali lang din siyang tumubo. Okay, unlike sa mga ibang mga bonsai materials na kapag nabalian ka ng sanga, matagal kang maghintay. Katulad niya, agoy. Matagal siyang naghintay para mabuo ang iyong pagkatao. Agoy. Hindi panda ka, Kicks. Hindi pa mabuo, ano? Kasi wala pa. Wala pa. Minarit eh. Nagpapatawa lang po tayo. Iwan ko kung totoo. So yan. At final cutting lahat. Tanggalin yung mga hindi na kailangan. Ayun. So maliliit lang ito na bonsai pang centerpiece ng ating table. Yan. So tsaga-tsagain lang natin na putulan lahat dahil pagdating ng araw magiging pira na this. Magtyaga lang sa didilig, magtyaga lang sa pag-aalaga at balang araw kung gusto mong ibenta, maibibinta mo at mapakinabangan. Ayan. So sa mga hindi pa nakakapunta dito sa bahay ni Bonsaistang Lumpo, baka pag nakapunta na kayo, buo na itong mga to, alam mo na, porcelain. Maswerte na kung ibibigay sa iyo. Agoy. Yeah. Kaya prepare nyo na ang inyong mga pera dahil tiyak na kapag nakita nyo na nabuo ito, sigurado masasabi mo how much. So ganun lang ang nagbobonsai. Kailangan mo din kasing magmatrikula. So itong mga to, pwede kong ibenta na ganito na siya, bonsai materials. Pwede ko ring ibenta na buo na. Okay? So kailangan mong magmatrikula. Ano yung sinasabi kong matrikula? Para may pang maintenance ka sa mga bonsai din. Kailangan mo ng pambili ng wire dahil ang wire ay binibili din natin. At yung pagod din sa pag-aalaga. Okay? So sa pamamagitan ng ganito na pag-aalaga ng mga maliliit, dito din nahahasa ang ating skill sa pag-aalaga ng bonsai at sa mga paggawa ng iba't ibang style. So dito ko hinahasa talaga sa paggawa ng bonsai ang mga maliliit dahil iba't iba din ang kanilang forma at pwede mo siyang gawing pinjing. Okay? Yung pinjing na may landscape, na may senaryo, pagsama-samahin lahat yan, ilagay sa isang plate at gawin mong parang forest or mga puno na nasa bundok. At ayan, at patapos na si Bonsaistang Lumpo. Okay, tapos na nating maputulan lahat. Okay, papakita mo na natin, no? So yan guys, natapos na nating i-final cutting yung hinarvest nating Argao Taiwan. Ito na sila ngayon, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So ram cuttings ito. Ganito lang kaliliit. Dati nung tinusok ko, nung hinarvest na, ito na sila. Pwede na silang gawing bonsai. Isa na silang bonsai materials. Okay? So
pwede nang ibinta agoy. Kung ano mo, ibibinta mo, kunwari, pag nabuo na, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5. Mababa na yon. Okay? So kapag may tinanim, mayroong aanihin. So abangan natin ito guys na mabuhay kung mayroong matitira. Kasi balak ko siyang ibinta na lang na ganito. Okay? Kung may bibili, yung hindi mabibili is bubuhayin na lang natin. Okay? So magbawas tayo ng mga alaga. Pero kung walang bibili, gawin nating bonsai, buuin natin. Okay? So mag-practice ng mag-practice ng mag-practice. Marami tayong pag-practicean hanggang sa ma-master natin. Okay? So maraming salamat at nakapagpapawis na naman si Bonsaistang Lumpo. Maraming salamat at nakarating na naman tayo sa dulo ng aking video. Hanggang sa muli. Pira na dis. Bye-bye!